Ano ba yung sinabi ni PBBM kahapon? O, puntahan ngayon natin yan. Actually, ngayon lang nilabas ng mga ano, ng press, ng media. Pero matagal ng ano to, kahapon pa to. Pero kanina lang in-upload ng media. Ito kasi sinabi ni Presidente, guys. Yan. Panoorin natin tong video na to. That's why we are asking former Chief Justices, si Chief Luke na tinatrabaho, si our legal counsel in our soon-to-be centenarian legal counsel, si Manong JP, at yung mga constitutionalist, tinatanong nga natin, ano sa palagay ninyo ang pinakatamang gawin? So the details have not yet been decided upon. That is precisely what we will be working on when People's Initiative yan. Sir, last na lang po, follow-up kay Kat. As far as you're concerned, is there still a unit team? Is there still a? Unit team. Well, I think so. I believe so. Because if you remember, unit team is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all hopefully all the political forces in the Philippines to come together for the good of the country. And Right. that is still there. It is still vibrant. It is still working, and we will continue on that basis. Ayun, yun yung sinabi ng Presidente. Oo. So, bago tayo magpatuloy sa ating topic, pag-usapan muna natin shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan. So, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng mga remittances sa Pilipinas using Sendwave. Okay, download nyo lang yung app, kuhakin account, at pagkagawa nyo yung account, lagay nyo yung bank details nyo. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang aking promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan. Gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ano sinabi ni Presidente? Buo pa naman daw ang unit team. It's still vibrant. Wala naman daw breakup. Sabi ni PBBM. Masyado optimistic talaga si Presidente maminsan-minsan eh. Masyado siyang optimistic, guys. Ang sabi niya, doon tinanong siya sa Vietnam, kung buo pa raw ang unit team, sabi niya, I believe so. Because if you remember, unit team is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all political, hopefully all political forces. Totoo naman yun. Kasi, naalala ko, kaya nagkaroon ng unit team, it's because of, what do you call this? Nagsama-sama lahat ng partido na hindi dilawan. Yun yung nangyari nun. Nagsama-sama yung mga partido na hindi dilawan except for PDP Laban. Kasi alam nyo naman, si Digong bitter kay Presidente. Bitter eh. Di natin alam kung saan niya hinuhugot yung pagka-bitter niya eh. Pero, ewan ko, ba't siya ganun? baka nagsiselos. Anyway, so tuloy natin. So, hopefully all political forces in the Philippines to come together for the good of the country. So, it's still working and we will continue. Yan ang sinabi ni Presidente. In fact, mga kotsero, eto pa nga, ang sinabi pa ni Presidente dyan, wala namang nagbago sa amin ni VP Sara. Yun yung sinabi niya. Wala namang nagbago sa amin. Friends pa rin kami, sabi niya. So Marcos Jr. made a statement after then President Rodrigo Duterte accused him of being a drug addict and warned that he, like his father, could be ousted if his administration pursues moves to amend the Constitution. Medyo matigas ang mukha natin dyan. Alam niyo kung bakit? Siya nga gusto ipahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas eh. How would you do that? Paano mo gagawin yun? By amending the Constitution. Anyway. Ito yung sinabi ni Presidente tungkol kay VP Sara naman. No? Exactly the same because she has not said anything of that nature. Wala naman siyang sinasabi na ganyang klase so hindi naman nagbabago. Yan ang sinabi niya. Sinabi niya. Okay? Sinabi yan ni PBBM. Kaya nga tayo,
Sige na lang. Happy ka dyan eh. Pero sumagot dito sa comment na to si Vice, si Vice President. Anong sinabi niya? Ito yung kanyang statement kanina. Sabi niya, Mga kababayan, Assalamualaikum. Taus-puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. okay. Mahalaga ang kanyang pagkilala sa papel ng lahat ng bumubuo ng Department of Education sa pagsulong ng 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration para sa isang bagong Pilipinas. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. Katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Dahil Mali talaga yung insulto People's ito Initiative. sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad at marami pang ibang issue na pasan-pasan ng mga Pilipino. Disagree ako dyan. Ang paggalang ay isang natatanging asal na ipinakita ng Pangulo sa ating lahat, kung kaya't galangin din sana natin ang opinyon at paniniwala ng ibang tao, kasama na ang ating mga kamag-anak. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Para sa akin, laging nangunguna ang katapatan ko sa paglilingkod sa bayan. Uunahin ko ang edukasyon ng ating kabataan at kapayapaan ng bayan. Uunahin ko ang Pilipinas. Syukran. Statement niya ni VP Sara. Ngayon, here are my 2 cents dito sa statement na to ni VP Sara. Una, there has to be a proof of concept. Ibig ko sabihin, guys, kapag may sinabi ka at may kinuwento ka, sana merong katibayan na yun ang iyong paniniwala. Proof of concept. Ganon. So, sa ngayon, mga kotsero, hindi pa natin alam kung eto nga ba ang paniniwala ni VP Sara. Hindi pa ho natin alam yan. Alam nyo kasi, mga kotsero. Sabi nga nila, blood is thicker than water. Pero ang totoo dyan, mga kotsero, kung tutuusin na, ang totoong what do you call this? Kasabihan dyan ay the blood of the covenant is thicker than the water of birth. So, ibig sabihin, yung mga usap-usapan, yun eh. Yung mga usap-usapan, mga agreement na tawag dito, na napag-uusapan, kahit hindi ng pamilya, ay kadalasang mas matibay pa kesa sa relasyon sa pamilya. Hindi pa ako convinced. Bakit? Nagpunta siya sa rally. Nagpunta siya sa rally ng Davao eh. Ano, moral support sa pamilya, ganun. Hindi ako agree, pero moral support. Ganun ba yung ano doon? Ganun ba yung usapan doon? Ang weird eh. Now, hindi ko kukonsunin yung sincerity niya. She may be sincere, but she may also be not sincere. Di natin alam. Di natin alam kung ito talaga ang totoong intensyon. Pero mga kotsero, hindi naman ako Diyos para malaman ang intensyon ng tao at mahusgahan ang intensyon ng tao.
Hindi ako katulad ng mga ibang vlogger dyan na akala mo, alam nila yung iniisip at ginagawa ng tao sa paligid nila. Feeling Diyos eh. Hindi. Yan si ano. Ganito yan eh. Diyos ko. Diba? Tapos kapag pag siniyasat mo yung buhay nila, sila pala yung maraming masisita. Diba? Hindi natin alam. And I don't know VP Sara from Adam. Hindi ko siya kilala. So, hindi ko masasabi kung sincere ba yan o hindi. Pero, ulitin ko lang, dapat meron kang proof of concept. Kung meron kang sinasabi na ito yung ganito ka o ganito yung pagkatao mo, dapat merong ebidensya na ganito ka o ganyan ka. Hindi ko alam kung hanggang kailan niya, hindi ko alam kung gaano niya katagal maipagpapatuloy yung ganitong klaseng kasi at one point kailangan mong pumili eh. At one point, kailangan mo pumili. So, hindi natin alam kung hanggang kailan magiging ganito si VP Sara. Hindi natin alam. We need to see more from her para maniwala tayo na na talagang ang commitment niya is para sa Pilipinas. Hindi na muna yung para sa administrasyon no. Kasi right now, I think itong mga Duterte, they overestimated the people's support of them. Na overestimate nila, akala nila karga pa nila yung kakargahin pa rin sila ng buong bansa. Na overestimate nila eh. Bakit? Bakit nila na-overestimate? Kasi yung mga nasa paligid nila, mga sulsul din sa kanila. Sila rin yun eh. Yung mga nasa paligid nila ay nagsasabi, hindi, malakas pa rin tayo, etc., etc. Ay, hindi. You overestimated it, guys. Hindi nyo in-expect, no? Hindi nyo in-expect na after nung prayer rally nyo, magkakaroon ng gantong kalaking backlash. Hindi nyo in-expect, no? Nagulat kayong lahat, no? Kasi nga, hindi nyo karga lahat. May mga moderates pa rin, may mga neutral na ang gusto lang nila maging stable ang bansa. Hindi nyo in-expect, di ba? Yung mga what do you call this? Yung mga loyalista, expect na natin yun. Lalo na yung mga nouveau loyalista. Yung mga bagong sibol na akala mo alam nila lahat ng pinagdaanan ng mga Marcos is. Yun. Yung mga bagong sibol na tawag dito na hindi naman committed sa kay Apolacay. Yun, given na yun. Pro admin talaga yun, walang problema doon. Pero yung bigger majority, which is yung mga neutral, moderates like myself, wala. Hindi nyo in-expect na hindi kakampi sa inyo. Kasi nagpauto kayo sa PR people nyo. Nagpapauto kasi kayo sa PR people nyo eh. Huwag kayo magpauto sa PR people nyo. Hindi nyo kinaya, no? Hindi nyo kinaya, no? Sabi, dahil daw sa trust rating ni tatay, wag na, trust rating ni tatay Digong, kailan pa yan? 2021? 2021? O nung bumaba, 85% down, nung bumaba ang trust rating. O kailan pa yun? 2022? 2024 na, guys! 2024 na. Aba. Yung mga DBS at mga DDS overestimated yung kanilang impluwensya
And that's what happens if you rest on your laurels. Yan yung nangyayari kapag feeling mo nakuha mo na lahat. Hindi nyo in-expect yung backlash, di ba? Hindi nyo in-expect na hindi lahat sa inyo sasang-ayon pagdating dyan sa droga-droga na yan. Yung dyan sa distab, alam nyo yung nagpa-turn off sa akin sa mga Duterte, yung distab. At saka yung pagtira sa akin ng mga Duterte Balahura supporters. Totoo yan. Yung dalawang yun. Yun talaga yun. Yun ang nagpa-turn off sa akin sa Duterte. Bakit? Hindi kayo mapirme? Hindi kayo mapirme? Binigyan na kayo ng 6 na taon, hindi pa kayo happy? Binigyan na kayo ng 6 na taon. Yung 3 taon doon, kumita yung isang anak nyo ng 51 billion. Kumita daw eh. No? Nakatanggap. Baguhin natin yung statement. Nakatanggap ng 51 billion sa distrito niya. Di pa kayo happy? Gusto nyo bang i-extend? Ba? Doon talaga ako na turn off sa mga Duterte. Yung distab na yan. Yung distab na yan. Hindi ko masakyan yung distab. Promise. Tapos para magkaroon ng destabilization, mawala ang tiwala ng taong bayan kay Presidente, kay PBBM, gagawan nyo ng issue ng drugs. Inuna nyo sa pulburon video, hindi nyo man lang binigyan ng ebidensya yung pulburon video na yan. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin. Ilang beses ko inulit-ulit yan dito sa live stream ko. Sa mga bago dito sa live stream ko, kung hindi kayo sanay sa ganitong kwentuhan, sa ganito ako magsalita, masanay na kayo. Pero, nung wala pa kayo dito at hindi nyo pa naririnig yung mga sinasabi ko, nung pumutok yung issue dyan tungkol sa pulburon video, isa ako sa unang naghamon na ilabas yung video na yan. Ilabas nyo yan, yung video na yan. Kapag napatunayang authentic yung video na yan, isa pa ako sa mga makikiisa sa inyo na tanggalin si Presidente Bongbong Marcos. Isa ako dyan. May lumabas bang video? Wala. May lumabas bang video? Wala. Si Sepirot, payat ka pa, coach, follower mo na ako. Buisit ka. Buisit ka, Sepirot. At least nag-umpisang payat. Sepirot, to. Loko ka. Ay, naka. Nawala yung momentum ko. Nawala yung momentum ko doon. Buisit kayo. Ano daw pinapauso ngayon? Betamax naman. Nakayo ng tipaklong. Betamax talaga. Ano daw? Betamax daw? Hindi talaga kayo matahimik no? Hindi man. Betamax? Really? Betamax? Anong kabobohan to? Buti sana kung buti sana kung yung Betamax na yan ay magpapatunay na si PBBM ay gumawa ng krimen. Halimbawa, nahulihang nagnanakaw. Yan. Nahulihang may pinatay. Yan. Okay, walang problema doon kasi krimen talaga yun. Pero Betamax talaga. Wala na ba kayong inaiisip pa? Ang bobo na ito. Ang bobo talaga na nagsabi nito. Promise. Ang bobo. B-O-B-O. Bobo talaga. Betamax talaga.
Ang bobo niya, promise. Kung sino man nagsabi niya na, ang bobo niya. Betamax talaga. So, ibig sabihin ganito. Kung Betamax yan, teenager pa malamang si PBBM. Teenager pa malamang. O what does that prove? Na at one point, let's say totoo. Assuming na totoo yan, na Betamax na yan, kabobohan yung Betamax na yan. Let's say totoo. Diyos ko. Sabihin natin totoo. Na videohan si PBBM na nagko-cocaine nung uso pa ang Betamax. Kailan pa yon? 70s? 80s? Diyos ko. Ilang taon lang si presidente noon? Teenager. Diyos ko. Teenager pa siya noon. Halimbawa lang naman. Kung totoo yan. Ang bobo talaga. Nagsabi no. Betamax meron pang 90s. Wala no, VHS na yun. VHS na yung 90s, tapos mga 2000 BCD, tapos medyo naging Blu-ray na, tapos yun na. Ngayon, streaming na. Wala nang ano masyado niyan. Betamax talaga. Hindi ko alam kung sino nagsabi nun pero bobo nun. Ang bobo niya, promise. But anyway, off topic ako. So ayun, yun yung ano. Pakihati na lang tong video na to. Sigurado ako oras na naman ang bibilangin natin dito. Ay, tama. Sorry. Na-miss ko yung laser disc. Na-miss ko yung laser disc at saka DVD. Tama ka dyan, tama. Sorry na agad. Anyway. Ay, nako. Huwag tayo maglabasan ng edad dito, yung mga naabutan yung ganito. Naabutan nyo pa ba yung Walkman? Diba? Huwag na natin pag-usapan yan, guys. Wala kang pake, dodog batoy. Pag-uusasasab ko, magkukwento ako dito kung anong gusto ko ikwento. Wala kang pake. Anyway. Grabe yung kabobohan na yun. Kung sino nagkalat niya na ang bobo-bobo niya, promise. Betamax. Bata pa ako nun Ang bobo. Anyway. So, yun na nga. Balik tayo. So, ang hirap ang kunin yung mahirap ang lalo na sa political climate natin ngayon. Ito, sinabi ni VP Sara. Sabi niya, yung respeto daw. Pinalaki daw siya na may respeto. Hindi natin ko-questionin yun. Sabihin na natin, may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Ang paggalang ay isang natatanging asal na ipinakita ng Pangulo sa ating lahat. In fairness, totoo naman yun. Kung kaya't galangin din sana natin ang opinyon at paniniwala ng ibang tao kasama na ang ating mga kamag-anak. So, ito, mga kotsero, she's treading on very, very dangerous grounds. Kasi she may be sincere na hindi ako agree sa sinabi ng magulang at mga kapatid ko. Pwede naman niyang sabihin yun. Pero at the same time, kailangan din niyang sabihin to dahil nga ang laki nga ng political damage sa Duterte brand netong ginawa ng tatay niya. So kailangan niyang saluhin. Mga Duterte boys. Di ba yung tatlong Duterte boys? Si Rodrigo, si Pulong, at saka si sino ba itong isa? Baste.
Yung tatlong Duterte boys, kailangan niyang isalba yung political brand nila. Pero, ang hirap eh. Mahirap. Parang gusto niyang ilayo yung kanyang sarili doon sa mga sinabi ng kanyang pamilya. Pero mahirap yun kasi pamilya mo yan eh. Diba? Nakakatawa no? Si Sarah, lumalayo-layo siya sa issue na ginawa ng pamilya niya. Si Sen Aimee naman, si Aimee, lapit ng lapit doon sa kabila. Magpalit na lang kaya kayo ng anak. Palit na lang kayo, palit na lang. Anong ba't naman si Aimee? Mamaya pag-usapan natin si Sen Aimee. Kalma ka lang dyan. Diba? Hindi kasi nila naisip, hindi nila na-anticipate yung damage na natatama sa kanila dahil dyan sa inorganize nila na rally. And yun lang kasi mahihirapan sila ngayon. Maaga kasi ang aga kasi nilang inumpisahan 2024 lang, may 4 na taon pa. Tingnan nyo, hindi nag-isip ang PR people nila Digong. Ngayon, hindi mahihirapan sila kasi si Sara embedded sa admin. Embedded siya sa admin eh. Cabinet member siya eh. Hindi lang siya cabinet member, elected pa siyang VP. O anong ginawa nyo? Naipit ngayon tong si VP Sara. Kaya kailangan niya maglabas ng statement. Kailangan niya ngayon maglabas ng statement. Ipit siya eh. Akala nyo nakatulong? Unless, dinidistract nyo lang talaga na hindi pag-usapan yung 51 billion. Tutuloy na ba yan? Meron na ba nangyari dyan sa 51 billion na yan? Kasi si Senator Aimee, kating-kating investigahan yung sa People's Initiative eh. Hindi ba nag-iimbestiga na nga? Which, to be fair, nabisto na si Martin Romualdez nga ang isa sa mga utak nitong People's Initiative. Sabi sa inyo eh. Yun yung maniwala sa akin eh. Sa mga bago dito. Sa mga bago dito ha. Fair warning. Hindi ako fan ni Martin Romualdez. Fair warning. You've been warned. Hindi ako fan ni Martin Romualdez. Hindi ako fan ni Lisa Marcos. You've been warned. Kaya kayo magrereklamo dyan. Anyway, so yon. So paano yun? To be fair kay Senator Aimee. Kaso nga lang, ito ang problema. Wala ba mag-iimbestiga ng 51 billion? Sa First District ng Mindanao? Ng Davao City? First District lang ha. First District ng Davao City. Walang mag-iimbestiga doon. Nakakalimutan lang natin yon? Ha? Nakakalimutan na natin yon? Wala na? Wala na tayong naalala? So ito yung nangyari. Gumawa ng ingay itong tatay at saka yung kapatid na bunso para pagtakpan yung nangyaring 51 billion sa First District ng Davao City. Yun ba? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. At maraming taong magpapaalala tungkol dyan. Bakit? Hindi lang naman ako yung vlogger na nagulat dyan eh. Ako nagulat ako. Legit. Hindi ko alam yung 51 billion na yan. At, pero yung iba dyan,
may motibo yun. Nasirain ng mga Duterte. So hanggat di nyo sinasagot yung 51 billion na yan, wala. Laging ibabato sa inyo yan. Laging ibabato sa inyo yan. That will be the cause of the political demise of the Duterte brand. Ang dami yung issue. Sobrang daming issue ng Duterte brand. Maski nung presidente siya. War on drugs, Parmali, Dolomite. Dagdag mo pa yung 125 million ni BP Sara sa confidential funds na pinagtanggol ko yan ha. Hindi ako agree doon. Hindi ako uma-agree sa mainstream. Tapos yung 51 billion. Yun. Patay. So good luck. Nasaan yung nagsisisigaw ng resibo? Oo. Sana ilabas ng DPWH kung saan ginastos yung 51 billion. Kasi yun yung allotment sa Davao City First District. Isa pa yan. Yung krimen na nagpasukan sa Pilipinas dahil sa Pogo. Hanggang ngayon, wala pa rin, no? Ang daming issue ng Duterte admin na hindi lang pinansin during that time. Kasi, presidente. Pero, at the same time, nabudol din tayo nung ibang mga tiwala kasi ako may bulag na pagtitiwala ako ng mga panahon na. Anyway. Sana merong may mag-imbestiga tungkol dyan sa 51 billion na yan. Nakakatawa yung bumili sila ng jet para daw gamitin sa military operations. Gulfstream, Diyos ko. Di ba na-topic ko na yun isang beses? Bumili sila ng Gulfstream jet para daw sa military operations. Paano yun? Lalagyan ba ng bomba at mga missile yung Gulfstream jet na yan? Ay, naku, dininay pa nila na for presidential use yun. So, sa totoong buhay, mga kotsero, yung binabato nila kay PBBM na budol, sa totoo lang, kay Digong bumabalik. But anyway, ayun na nga. So, ito pa ang nangyari. So, tayong mga sumusuporta na sa admin, may agam-agam na kay BP Sara. Partida, bumoto pa tayo sa Uniteam. Partida. Inendorso ko yung Uniteam na yan. Partida. Pagkatao at dignidad ang sinugal natin dyan. Partida. Tapos ganito yung mangyayari. So, hanggang dito na po muna tayo, mga kotsero, ha? Okay. Bukas na tayo mag-shoutout kung okay lang. Pasensya na, guys, kasi alauna na. And I don't want to take too much of your time. Pero, ayun. Bukas na lang tayo mag-shoutout sa ating next Coach Jared Live. At, ayun. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Okay, kung kayo po ay first time sa ating channel, please don't forget to subscribe. Paki-share po yung ating mga videos para alam ng inyong mga kaibigan na pinag-uusapan natin dito sa inyong sa ating live stream. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Ayan, guys. So, God bless everyone. See you next time. Bye!